Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Now a certain man was ill, Lazarus by name, from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the one who had anointed the Lord with perfumed oil and dried his feet with her hair. It was her brother Lazarus who was ill. So the sister sent word to Jesus saying, Master, the one you love is ill. When Jesus heard this, he said, This illness is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill, he remained for 2 days in the place where he was. Then after this he said to his disciples, Let us go back to Judea. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just about to stone you, and you want to go back there? Jesus answered, Are there not 12 hours in a day? If one walks during the day, he does not stumble, because he sees the light of the world. But if one walks at night, he stumbles, because the light is not in him. Jesus then said this and told them, Our friend Lazarus is asleep, but I am going to awaken him. So the disciples said to him, Master, if he is asleep, he will be saved. But Jesus was talking about death, while they thought that he meant ordinary sleep. So then Jesus said to them clearly, Lazarus has died, and I am glad for you that I was not there, so that you may believe. Let us go to him. So Thomas, called Didymus, said to his fellow disciples, Let us go and die with him. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, only about 2 miles. And many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise. Martha said to him, Yes, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. When he had said this, she went and called her other sister, Mary, secretly saying, The teacher is here and is asking for you. As soon as she had heard this, she rose quickly and went to him. But for Jesus had not yet entered the village, but was still where Martha had met him. So when the Jews who were with her in the house, comforting her, saw Mary get up quickly and go out, they followed her.
presuming that she was going to the tomb in order to weep. When Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." When Jesus saw her weeping, and the Jews also who had come with her weeping, he became perturbed and deeply troubled and said, "Where have you laid him?" They said to him, "Sir, come and see." And Jesus wept. So the Jews said, "See how he loved him?" But some of them said, "Could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would not have died?" So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave with a stone lying across it. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the dead man's sister, said to him, "Lord, by now there will be a stench. He had been dead for 4 days." Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone, and Jesus raised his eyes and said, "Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me, but because of the crowd here, I have said this, so that they may believe that you sent me." And when he had said this, he cried out in a loud voice, "Lazarus, come out!" The dead man came out, and hand and foot with burial bands, and his face was wrapped with cloth. So Jesus said to him, "Untie him and let him go." Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for a few moments. My brothers and sisters, it has now been 3 Sundays with long gospel. Nadumduman ninyo sang nagligad. You remember the past time. 2 Sundays ago, tama kalawig ang sermon, kay tama kalawig ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, isa ka chapter bahin sa pag-istoryahanay ni Jesus kag ang isa ka babayi didto sa bubon. Ang babayi makasasala. Tama ka makasasala. 5 ang iyabana. Kag ang ginapuyo niya, hindi pa iyabana. Nagakolekta sang bana. Ginpatawad ni Lord ang iya sala. Now you remember also last week. Lawig pagid sang last week. Kay the whole gospel was from 1 chapter, from verse 1 to verse 42. Kag ang istorya sadto isa ka bulag, nga bulag halin sang iya pagkabunag. He was blind from birth. Namangkot pa gani ang mga disipulo ni Jesus, ang mga apostoles nagpamangkot. Kay sino sala nga nabunag ina siya nga wala, nga hindi makakita. Sinabat pa ni Lord. Hindi na sala sang iya tatay, hindi man na sala sang iya nanay, hindi man na sala sang bulag, kundi nabulag ina siya agod mapakita sang Dios ang gahom niya sa pag-ayo sang mata sina nga tawo. Karon maabot kita sa malawig naman nga ebanghelyo. Sa diin ginatumod naman sang Ginoo ining isa ka tawo nga palangga niya nga napatay.
Karon usisaon naton ang ebanghelyo. And I will try to do it clearly but a little bit fast. Kaya daw tama man ako kahinay kung kaisa. So ari na karon. Ginasugid diri sa ebanghelyo nga si Jesus ato sa Galilea. Baw sa 3 ni kasimana kabalo ka na sang geography. Kay nga balaan mo nang ang Hudiya ari sa dalom. Ang Hudiya ara dira ang Jerusalem. 2 kilometers halin sa Jerusalem ara dira ang banwa nga ginatawag Bethany. Kag dira sa Bethany nagapuyo si Marta kag si Maria kag ang ila utod nga si Lazaro. Tiina sila ara sa idalom sa southern part, malapit sa Jerusalem, 2 kilometers away, ara ang Bitanya. Si Jesus karon natabuan nga ato naman sa Galilea. Ang Galilea nabalaan naton ato naman sa norte. Kag nabalaan naton ina nga sa una nga balasahon in our first reading. Remember, ang babayi nga taga Samaria nasugata ni Jesus because Jesus was coming from Judea. Nagpauli siya sa Galilea sa diin siya nagapuyo. Karon, samtang ato siya sa Galilea, ginbalitaan siya sang mag-utod nga babayi nga ang iya palangga nga abyan nga si Lazaro nagamasakit. Mga utod ko kag hinigugma masadto nga tion, magsiling kita nagamasakit, halos 70% patay ka na. Kay wala sing manugbulong, wala sing siyensya nga magabulig, wala sing laboratorio nga magatanaw kung anong masakit mo. Gani, pagka masakit sang iya abyan nga si Lazaro, ang duha ka mag-utod nga babayi, nagaamo ako sina kay ilang duha arada. Ang imahe ni Santa Marta kag ni Santa Maria Magdalena, amo na silang mag-utod nga babayi, mga utod ni Lazaro. Nagpatawag sila kay Jesus, kag nagpadala sang mensahe, ang imo abyan nagamasakit. Tigi nasugid diri sa aton, it is read, it is stated in the gospel. Now Jesus, sining sang gospel, si Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Matiiblan ninyo, palangga ni Jesus si Marta kag ang iya utod nga babayi kag si Lazaro. So, when he heard that Lazarus was sick, he remained for 2 days in the place where he was. Nanutaran nyo? Ginbalitaan siya nga ang abyan mo, nagamasakit. Ginhambalan man kita nga palangga niya ang 3 nga to, pero nga wala siya maghulag. Daw para na may tao makadto sa imo kag magsiling, ang balay nyo bala, nagakasunog subong. Anong sabat mo? Baw palangga ko gid ng balay namon nga na mo. Sige lang ah. Mapungko lang ko di anay. Nga mo na. Hindi bala nga kung palangga mo nagamasakit dahil mo dalagan. Kag magkadto sa ospital kung diin siya. Kung kaysa way kapakapamangkot kung diin nga ospital dahil mo lang dalagan. Pag abot mo sa ospital, wala gali ito. Now my brothers and sisters, makatalanhaga ini. This is something to be wondering about. If Jesus loved them, why did He not jump up immediately and go to Bethany? Layo, pangadaan ang lakton niya. Dayon, nagpungko lang siya 2 ka adlaw. Pagkalabigad sang 2 ka adlaw, nagtindog siya kag magsiling, dali, malakat kita. Oops, daw wala gid gadali, how? Daw may tuyo si Jesus. So to make it short, agud matapos ang dayon naton ini, tuyo ni Jesus nga mapatay gid si Lazaro. Amo to nagpulupungko lang siya anay kag maghulat.
And then, nag-apas siya. Pero bisa nag-apas sila, wala man sila gadali. Ti ano pa, pag-abot nila sa Bethany, patay na si Lazarus. Nagsiling pa si Jesus, maayo gani nga wala ako dito sa Bethany. Kay kung ato ako dito, ayuhon ko na siya dayon, hindi siya mapatay. Pero maayo gani kay wala ako dito. Nga ang aluyag yun ni Jesus, nga mag-antos kag mapatay ang iya abyan. Makatalanhaga ini, kung wala naton mahibaluan, nga may plano si Jesus. Ano ang plano ni Jesus? Nga maabot siya, nga ulihin na ang tanan. Pag-abot niya, nasugata niya si Marta, ang una nga utod. Nagsiling dayon si Marta sing maatag, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ginbasol niya na si Lord. Lord, kunyari ka, tani, wala maano ang akon utod. Galing, siling naman ni Marta, balaan ko man galing. Kung ano ang pangayoon mo sa Diyos, ihatag niya ina sa imo. Siling ni Jesus sa iya, Marta, mabanhaw ang imo anak, ang imo gali nga utod. Ano ang sabat ni Marta? Oo, Lord, batian ko na sa katikesis, mabanhaw na siya, mga antes magtakop ang kalibutan, antes maguba ang kalibutan, mabanhaw kita tanan, balaan ko na. Siling ni Jesus, sala ng imo na balaan. Mabanhaw ina siya subong. Anong sabat ni Jesus? I am the resurrection. Siya ang magabanhaw. Kag karon mismo mabanhaw ina siya. Ginkantuan ni Marta ang iya utod nga babaye, nga si Maria Magdalena, nga palangga man ni Jesus. Nagdalagan siya pakadto dito, kag magsiling na pangita kasang Ginoo. Nagdalaga naman siya pagwa, baw dinalaganay ni sila tanan. Si Jesus gilang wala magdalagan mo. Karon nagdalaga na sila, kag nagkanto siya kay Jesus. Ano naman ang ginsiling ni Maria? Amo man, Lord, kun ari ka lang tani, wala mapatay ang akon utod. Tanong sabat ni Jesus, dalha ako kung diin niyo siya ginlubong. Nagkanto sila, kag ang mga tao nagahilinibi, hasta si Jesus na apektuhan, kag ang pinakalipot nga tinaga sa bugos nga kasulatan, nagasiling, and Jesus wept. Kag si Jesus naghibi. Ano ang naghibi? Siling sang iban, ang lawas nun, ang tawuhanon nga lawas ni Kristo ang naghibi. Pero my brothers and sisters, patimaan ini sa aton, bisan ang Diyos nagahibi. Bisan ang Diyos nagabatyag sang aton mga balatyagon, nagatulok sa aton. Apang daw isa siya kaamay. Nga balaan niya nagid, nga malain, pero hindi siya kauntat sang iya bata nga suplado, kay ang bata niya hindi magpati sa iya. And God weeps, God cries, whenever we do something, even if He has told us what we are doing is bad. My brothers and sisters, ari na ang Ginoo karon, malapit na lang sa lulubngan. Gani ng siling siya. Move the stone. May bato nga tabon kay didto ginlubong sa kuweba. Gintabunan nila sang bato agud nga hindi matublag kag hindi masulod ang lulubngan. Siling ni Jesus, kuhaa ang bato. Take the stone away. Gilayon si Marta naglukso kag magsiling, Lord, hindi. Kay nga, 4 na kaadlaw nga napatay siya, mabaho na na. Nga kay ang mga Hudiyo, wala nagaimbal samar sang ila minatay. Dason madasig sila maglubong. Aga pa lang nga napatay, pagkagabi ilubong na nila dayon. Ano pa?
kadamo sang beses nga sa sulod sang pila ka minutos bumalik kag gumawa sa lulubngan kay wala pagali mapatay. Pero ini apat na kaadlaw balaan na nila nga patay na gid ni. Kag abi nyo amo man ang katuyuan sang Ginoo, ginhulat niya gid ang apat kaadlaw agud wala sing magduda nga ang si Lazaro wala pa mapatay. So Jesus made sure he would get there on the fourth day. Agud sigurado gid nga patay na si Lazaro. Ano ang tuyo niya? Ipakita niya ang iya gahom. Ipakita niya sa mag-utod nga si Marta kag si Maria Magdalena. Ipakita niya sa mga pumuluyo sang Betania. Ipakita niya bisan sa mga tao halin sa Jerusalem ang iya gahom. Gani, ginpilit niya si Marta nga buksan ang lulubngan. Siling niya, kung may pagtuo ka, kag kung nagatuo ka, makakita ka sang dalagko nga butang. My brothers and sisters, husto si Jesus. Kung nagatuo kita kay Jesus, makitaan mo ang dalagko nga milagro sa imo kabuhi. Sang nagligad nga si Mana, I ask, have you seen the miracle that God has done for you through the sacraments? If you have faith, you can see the miracle. If you do not have faith, you will see nothing. Kagani, si Jesus karon naghambal sa ila. Naghambal sa iya kang magsiling. Kuha ang bato, nagsabat si Marta, mabaho na ina. Ang sabat ni Jesus, wala bala ko magsiling sa imo nga kung magtuo ka, makita mo ang himaya sang Dios. Namuyad to nagtugot na lang si Marta nga buksan. Siguro ginkuhaan ay ni Marta ang iya panyo kag nanabon. Dayon ginbuksan ang lulubngan. Kag wala man sing baho kay nga si Jesus nagtindog sa may pertahan kag magsinggit. Lazarus, come forth. Lazaro, gwa, kadto dere, gwa sa lulubngan. Gilayon, nagwa si Lazaro. Pero daw hindi kahulag kay ang bilog niya nga lawas ginputos sang lino. Kag hindi siya makahulag. Pero amat-amat nga nagwa siguro. Daw hitsura siguro ni Monsignor Alba sang una kung maglakat. Daw nagaamu-amu lang na. Kagagmay sang iya pagtikang, dumduman ko pa to. Kay dila ako nagatulog sang una sang seminarista pa ako. Pero pagwa niya, nagsiling dayon ng Ginoo, untie him. Take away the cloth. Hubari siya, kagkuha ang mga tela nga hindi siya makalakat. Hilwaya siya. My dear brothers and sisters, sugod sadto madamo nga Hudiyo ang nagtuo sa iya. Pero madamo man ang naakig sa iya. Karon, ano ang kahulugan sini nga istorya? Nga ginatudlo ini sa aton subong. Nga nanginbahin ini sang ikalima naton nga Domingo sang Kwaresma. Antes na gid lang nga magsunod kita sa Domingo de Ramos sa masunod nga Domingo. Manugsunod na kita sa Semana Santa. Amo pa ini ang istorya sang Ebanghelyo nga ginhatag sa aton. My brothers and sisters, nadumduman ninyo sang duwa ka semana nagligad. Ang una nga gahom nga ginpakita ni Jesus, ginpakita niya, He showed His power through the Samaritan woman. He forgave sin. Ginpatawad ni Kristo ang sala sang yadto nga babayi. Nabatdumduman pa ninyo sang Domingo naman nga nagligad. Hindi naman makasasala ang iya nasugata, kundi isa ka bulag. Ginayo niyang matasang bulag, kag ang bulag nakakita. Ginhilway niyang bulag sa isa ka miserable nga kabuhi. So ang una, ang babayi ginpatawad sang iya sala, ginhilway gikan sa sala,
ang bulagin hilway sa kadudulman sang iya kabuhi, kag karon ang abyan nga napatay. Si Kristo naman karon nagpakita sang iya gahom kag katuyuan sa paghilway sa aton gikan sa kamatayon. Tatlo ka bagay nga gintudlo sa aton sang nagdigad nga sinimana. 3 Sundays. At first, it was taught us, Jesus will forgive our sins as He forgave the sin of that Samaritan woman. Then Jesus will take away the misery of your life and let light shine upon you so that you can see joy and you will be saved. And today, He will show you. He will take away the greatest of all the threats in our life. Tanan kita ginapahog sang kamatayon. Hindi na kita maglikom, hindi na kita magpanago. Kabati gani kita nga may bulong nga maayo, dayon mo pangitaon kag baklon, nga kay gusto mo nga mabuhi. Silingan ka gani, nga maayo ini sa alta presyon, ay abaw dayon mo mandalagan, kay nga nahadlo ka sang kamatayon. My brothers and sisters, all of us are afraid of dying. Hindi na naton paglikuman. May mga hambog nga kuno maisog, pero ang mga maisog nga nagapakuno-kuno nga daw wala lang sila nga pinsar sang kamatayon. Padag-an lang nila pahubog-hubog, padag-an lang nila inom sang droga, agud hindi sila makatulok sang kamatayon. But my brothers and sisters, ang kamatayon kung hindi mo pagkatubangon, sukton niya gid ikaw sa pila ka adlaw. Amo ina kun nga, karon at hagon naton, importante gid katama. Importante gid nga matun-an naton kung ano ang gahom ni Kristo, kag kung ano ang katuyuan niya sa pagluwas sa aton. Hatagi ako sang jutay nga panahon, maisol kita sa aton pananawan. Let us go back. Sang wala pa mabunag si Jesus, mga 2,000 ka tuig antes, ang mga Hudiyo ato sa Ehipto, kag karon ang Dios nagpadala kay Moises agud kuhaon sila, pero ang hari sang Ehipto hindi magtugot. Pinadalan sang Ginoo sing pila ka silot ang hari sang Ehipto, pero hindi gid maghumok ang iya tagipusoon. Ano ang ginhimo sang Ginoo sang ulihi? Sang ulihi na ikanapulo na nga silot, siling sang Ginoo, ang mga Israelinhon, mga kabataan ko nga kamagulangan, luyag ko nga hilwayon mo sila kag pagwaon sa Ehipto. Sabat ni Faraon, hindi. Sabat sang Dios paagi kay Moises, kung hindi, kuhaon ko ang imo kamagulangan nga lalaki sa bilog nga Ehipto. Ang ulihi nga gaba sang Dios sa kay Faraon, nga ang tanan nga kabataan, nga magulang, nga lalaki, mapatay. Kag matabo ina sa tunggabi, magaagi ang anghel sang Ginoo. Kag pagapatyon niya ang tanan nga magulang nga lalaki, kamagulangan nga lalaki sang mga taga-Ehipto. Pero ang anghel, hindi kabalo kung taga-Ehipto ka, kung hindi. Alang-alang ma siya mamangkot, mabukaw siya, ano ka Israelinhon kung Ehiptohanon? Gani, may tanda karon nga ginhatag ang Ginoo sa ila. Ano yan tong tanda? Ginhambalan sang Ginoo ang mga Israelinhon. Kuha kamo sang karnero, ihawon ninyo ina nga karnero, kag sa sina nga gabi kuhaon ninyo ang dugo sang karnero, ibutang ninyo sa ibabaw sang inyo pertahan, kag sa duha ka bakalan sang inyo pertahan. Bakalan, mga taga syudad daw, hindi siguro ka-insindi sang bakalan, inang duha ka kahoy sa kilid sang pertahan, amoy nang ginatawag nga bakalan. Nagsiling ang Ginoo, libuna ina sila sang dugo sang karnero.
Kag sa gabi maglabay ang anghel. Maglabay ang anghel, ligaran niya ang balay nga may dugo sa bakalan kag sa ibabaw sang pertahan. Dayon siling sang Ginoo, dalhan ninyo ang karnero sa sulod, kag sa sina nga gabi, wala sing magwa sa balay. Magpanirado kamo sa kwarto, kag magkaon sang karnero. Anong natabo? Sadto nga gabi, mabatian nila ang ugayong sa bilog nga Ehipto. Ang isa-isa sang mga kabataan sang mga Ehiptohano nagkalamatay. Pero wala sing bata nga Hudiyo nga napatay. Sadto mismo nga gabi, wala pa gani magbutlak ang aga. Nagbangon na si Paraon ang hari. Kay ang iya bata mismo nga masalili kuntani sa iya pagkahari, napatay. Gani, dali-dali niya ngayon patawag si Moises sa tungang gabi, kag pag-abot ni Moises, gilayon ginsilingan, dalhang imo mga tao, lakat kamo, mga wala pulos diri sa Ehipto. Gani, gintugutan ang mga tao nga maglakat. Pagkaaga, dali-dali sila dayon. Wala makapanghimos. Ginbulakwit lang nilang tanan nila nga dala. Wala sila sing pagkaon. Anong ginhimo nila? Naghimo lang sila sing tinapay nga wala sing tapay. Wala sing yeast. Kay wala na sing tiyempo nga magpahabok pa sang tinapay. Ano ang guwa sang ila tinapay nga wala mapahabok? Ang guwa niya soda cracker. Soda cracker ang ginbalon nila. Kag naglakat sila sa disyerto, base kung hawiran ka pa. Mga utod ko kag hinigugma, dayon pag-abot nila sa disyerto, ang Diyos ng siling sa ila. Kada tuig, selebrahan ninyo ang gabi nga kasubong sang natabo kagabi. Kada tuig, ihaw kamo sang karnero, butangan ninyo ang pertahan ninyo sang dugo, kag dayon magkaon kamo bilang isa ka panimalay. Ang pinakamanghod ninyo mapalapit kag mamangkot. Tay, nga nagasaulog kita, nagaselebrar kita karon. Why are we celebrating tonight? Why is this night different from other nights? Sa pulong nga Ebreyo, halele haseme kol halelot. Nga karon nga gabi. Lain iya. Kaysa matag adlaw nga tanan nagakaon kita sang baringon kag pinakas. Nga karon may karnero kita nga inihaw, sinugba kag litson nga karnero. Nga sabat sang tatay, tungod anak kay sang una, ulipon ako dito sa Ehipto, kag ginhilway ako sang Ginoo. Kag nagwa kami, kag ginpakita niya ang iya gahom. Takaron mga utod ko kag hinigugma, sa sini nga tion, luyag ko nga pinsaron ninyo ina. Kay hasta subong ang mga Hudiyo, amo paghihapon ang ila sabat. Kung katuan sila sing bata, kag mamangkot ang bata, nga nagakaon kita sini, nga pagkaon karon nga gabi. Why is this night different from other nights? Ang sabat sang tatay, amo man gihapon. Balaan mo anak, sang ato ako sa Ehipto. Ano nga ato kato? 2,000 katuig nga naghalin ka sa Ehipto, ikaw paghihapon. Sabat sang tatay, tungod kay tanan kita nakaambit sang kahilwayan gikan sa Ehipto. Nga ginasugid ko ini sa inyo. Kay ipaanggid naton sa hindi madugay. 1 minute, hatagi ako, eksplikar ko sa inyo. Una sa tanan, sa daan nga pagwa, nga ginatawag Exodo, sa daan nga Exodo, ginhilway ang mga Israelinhon gikan sa pagkaulipon sa hari sang Ehipto. Ginhilway sila. Anong ginhilway sa ila? Ginhilway sila gikan sa pagkaulipon. Naglakat sila sa disyerto kag ginhiwat nila ina nga kahiwatan, inang ginatawag nila nga Paskwa. Ang panawag nila sang kaon sa tunggabi, Paskwa sang pagligad.
Paskwa sang pagligad sang anghel sang kamatayon nga nasalbar sila kag naluwas. My brothers and sisters, pasyensya gid, madugang pa ako karon kag i-eksplikar ko na, iangot ko na. Sa daan nga Exodo, ginhilway sila gikan sa pagkaulipon, kag gindala sila sa duta nga ginsaad nga amo ang Jerusalem. Gindala sila sang Ginoo. Sino ang nagdala sa ila? Si Moises ang ila leader. Ginhilway sila gikan sa pagkaulipon. Ano ang ila ginkaon? Ginkaon nila ang karne sang karnero. Kag dayon gingamit nila ang dugo sang karnero. Karon masaylo na kita. Makaligad ang 2,000 ka tuig. Nag-abot ang isa ka Mesiyas, ang Kristo sang Ginoo. Isa ka bag-o nga Moises, nga magagwa man kag magapagwa sa aton gikan sa ano. Kuhaon niya kita sa pagkaulipon, sa sala, kasubong sa tung babayi sa Samaria nga makasasala. Kuhaon niya kita sa masubo nga kabuhi, kasubong sang kabuhi, sang bulag nga nabunag nga hindi makakita. Kuhaon man niya kita gikan sa pamahog sang kamatayon. Luwason kita sang Mesiyas, hindi sa pagkaulipon, kundi sa 3 kadalagko nga silot. Ang una amo ang sala, ang ikaduha amo ang masubo naton nga kabuhi, kag ang ikatlo amo ang aton kahadlok sa kamatayon. Himuon ina sang bag-o naton nga leader. Sino ang leader sa Ehipto? Si Moises. Sino ang leader karon sa bag-o nga pagtaliwan kag pagwa naton sa Exodo nga ginahimo ni Kristo? Ang leader naton amo ang Mesiyas mismo, si Jesus nga manunubos. Ano ang iya pagagamiton? Karnero naman bala kag dugo sang karnero? Hindi. Siya na ang mangin karnero. Ipakaon niya sa aton ang iya lawas, kag ipainom niya sa aton ang iya dugo, kag ina nga dugo amo ang magaluwas sa aton gikan sa sala, sa masubo nga kabuhi, kag sa kamatayon. In other words, my brothers and sisters, pamangkuta ang imo kaugalingon, ano ang misa? Ano ang santos nga misa? Ang santos nga misa kasubong sang ginhiwat sang pagligad sang mga Israelinon, pero subong mas mabaskog nga pagligad kay pagligad gikan sa kamatayon, gikan sa sala, kag gikan sa miserable nga kabuhi. Inang 3 nga ina among gintudlo sa aton sang nagligad nga simana. Kag karon ginatun-an naton nga ginakuha ko gid ini nga tion tungod kay madamo sa aton ang wala makainsyende sang misa. Abi nila makadto kita sa simbahan kay mga di. Paglabay ninyo kay nasa sa ingod ninyo nga balay, namangkot siguro ang inyo kaingod. Misis din kamo makadto. Anong sabat mo? Masimba. Kung namangkot abi siya, ano inang simba? Nagaano ka mo dira? Anong isabat mo? Nagapatuyo kag nagapakatak-an? Nagalingkod kag nagatulog, nga nagaduko ang ulo ko. Amo ina ihambal mo to? Ano bala ang santos nga misa? Mga utod ko kag ginigugma, amo ina kon nga ginatuyo kita sa misa because we do not understand what the mass is about. Kung mga di ka naman lang, tu ka na lang sa balay mo, mas maayo pa, hindi ka na magpliti. Kaya ang Ginoo nagsiling, kung gusto mo magpakadi, panirado ka sa kwarto mo, kag mga di sa Dios nga nagatanaw sa imo sa sikreto, kag ang Dios nga nagatanaw sa imo sikreto, magapadya sa imo sa sikreto man. Pero nga ang makadto ka gid sa simbahan, nga ang makadto ka subong sa pagtambong sini nga misa, tungod bala sa aircon, daw hindi man, kadamo man sa iban nga lugar nga aircon nga makadtuan mo. Nga nagkadto ka diri. Karon isugid ko sa inyo, kag puno pinsara man abi ninyo.
Kung sa daan nga Exodo, nagsaulog sila kay nangin kabahin sila sa pagluwas sa ila, kag sa paghilway sa ila, gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto. Kung kita nagasimba, nagapasalamat kita, kay nagatuo kag nagakilala kita, nga bangod sa santos nga misa, pagahilwayon kita sa aton mga sala, kuhaon kita sa pinakasubo nga kaimtangan sang kabuhi, kag hatagan sang paglaom kasubong sa bulag, kag hatagan kita sang kabuhi nga magasulbar sang problema naton sa kamatayon. That is why you are here, my brothers and sisters. You are here because of your sin, because of the miserable life, and because of death. Kag amo inang ginpakita ni Jesus karon. Lazaro gwa sa lulubngan. Kay ginapakita ko sa mga taga-mulo nga nagasimba sa alas 5 nga ang Dios may gahom sa paghatag sa imo sang kabuhi, kag pagkuha sa imo, kag pagbawi sa imo gikan sa kamatayon. Ano ang ato nahauna nga balasahon gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta? Ang una nga balasahon, kung nabatian mo kag iangot naton, ang Ginoo nagsiling. Sa panugdaon ni Ezekiel, ginpakita niya, siling niya, ang Ginoo nagsiling, hambala ang mga Israelinon, buksan ko ang inyo mga pantyon. Buksan ko ang inyo mga lulubngan, kag pagwaon ko kamo. Amo ina ang bunga kung magsimba ka. Galing kita wala ka intindi. Ang isa iya nagkadto di sang isa ka adlaw, nagsimba nga kay buwas makwa sang exam, kinahanglan niya nga buligan siya. Ang isa naman nagkadto kay may civil service exam. Ang isa naman nagkadto kay birthday niya, nagabayo pa pula. Ay ahay, okay man na. Buligan ka man sang Ginoo sa sina, pero tanawa ang matutod. Buligan ka sang Ginoo gikan sa imo sala, sa miserable nga kabuhi, kagikan sa pamaho sang kamatayon. Amo ina nga si Pablo nagasinggit. Sa sulat niya sa mga taga-Korinto, si Pablo nagasinggit, kamatayon, diin na ang imo nga kasakit. O death, where is thy sting? Makasiling ka sinasubong? Makatulog ka karon kag magsiling, sino nahadlok sang kamatayon? Kay sa tabok sang kamatayon may lulubngan, sa tabok sang lulubngan ang Ginoo nagahulat sa akon nga maghatag sang bag-o nga kabuhi. My brothers and sisters, tun-an naton ina. Kay kung nahibaluan naton ina, hindi kita magpalya sa pagsimba. Nga, kay wala na sing mas mataas pa nga damguhon ikaw, kundi nga dulaon ang kahadlok sa kamatayon, kag amo ina ang ginatudlo sang santos nga ebanghelyo karon nga adlaw. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.